Paano kung sabihin ko sa iyo na may mga ugali na tahimik nating ginagawa araw-araw na maaring humahadlang sa pagpapala ng Diyos sa ating buhay? Paano kung ang mismong mga bagay na akala natin ay normal lamang ay unti-unti pa lang naglalayo sa atin sa kanyang biyaya? Handa ka bang harapin ang katotohanan kahit ito ay masakit at tumatagos sa puso, sapagkat hindi lahat ng nagsisimba ay tunay na sumusunod at hindi lahat ng tumatawag sa Kanya bilang Panginoon ay tunay na kilala Niya. Maraming Pilipino ang lumaki na may takot sa Diyos at may paniniwala sa Kanyang kapangyarihan. Tayo ay marunong magdasal, marunong magsimba at marunong magsabi ng Amen. Ngunit minsan sa likod ng ating mga panalangin ay may mga ugaling lihim na hindi kalugod-lugod sa Kanya, mga asal na tila maliit lamang sa ating paningin, ngunit mabigat sa mata ng Diyos. Ngayon ay haharapin natin ang isang mensaheng maaring gumising sa ating kaluluwa at magdala sa atin pabalik sa tunay na pagsunod. Sinasabi sa Bible sa James 4 verse 8, "Draw near to God and He will draw near to you." Ang ibig sabihin nito ay kung lalapit tayo sa Diyos ng may tapat na puso, ay lalapit din Siya sa atin ng may biyaya at pagpapala. Ngunit kung tayo ay lumalayo sa pamamagitan ng maling pamumuhay, ay huwag tayong magtaka kung tila tahimik ang langit sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay mapagmahal, ngunit Siya rin ay banal at makatarungan. Hindi Niya maaaring pagpalain ang isang pusong ayaw magbago at patuloy na lumalakad sa kasalanan. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa mensaheng ito ay pag-uusapan natin ang 10 ugali ng taong hindi pagpapalain ng Diyos at maaaring isa rito ay tahimik na naninirahan sa ating pagkatao. Hindi ito para husgahan ka, kundi para tulungan kang magising at magbalik loob sa Panginoon. Ang layunin ng salitang ito ay hindi para takutin ka kundi para iligtas ka, sapagkat ang tunay na pagpapala ay hindi lamang pera o tagumpay, kundi ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kung handa kang masuri ang iyong sarili at hayaang baguhin ng Diyos ang iyong puso, manatili ka hanggang dulo at hayaang mangusap ang Espiritu Santo sa iyo ngayon. Unang ugali, mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Ang unang ugali na maaring humadlang sa pagpapala ng Diyos ay ang kayabangan. Ito ang pusong laging naghahangad ng papuri at pagkilala mula sa tao, ngunit bihirang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang taong mayabang ay madalas naniniwala na ang kanyang tagumpay ay bunga lamang ng sarili niyang talino at kakayahan. Sa ganitong pag-iisip ay unti-unting nawawala ang kanyang pagdepende sa Panginoon. At kapag ang tao ay tumigil sa pagdepende sa Diyos, ay nagsisimula siyang mawalan ng tunay na pagpapala. Maraming tao ang aktibo sa simbahan, ngunit lihim na may mataas na tingin sa sarili. Kapag sila ay pinupuri ay masaya sila, ngunit kapag sila ay pinagsabihan, ay agad silang nasasaktan at nagagalit. Hindi nila kayang tanggapin na sila ay maaring magkamali. Sa kanilang puso ay tila sila ang laging tama at ang iba ay laging mali. Ang ganitong ugali ay hindi kalugod-lugod sa Diyos na naghahanap ng pusong mapagpakumbaba. Sinasabi sa Proverbs 16 verse 18, "Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall." Ang talatang ito ay malinaw na babala na ang pagmamataas ay nauuna sa pagbagsak. Hindi man agad makita ang epekto nito, ay darating ang panahon na ang kayabangan ay magbubunga ng kahihiyan. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi sang-ayon sa pusong puno ng pagmamataas. Sa halip ay hinahayaan niyang maranasan ng tao ang bunga ng kanyang kayabangan upang siya ay magising. Ang kabaligtaran ng kayabangan ay pagpapakumbaba na siyang ugaling mahalaga sa harap ng Diyos. Ang taong marunong lumuhod at umamin ng kanyang pagkukulang ay siyang itinataas ng Panginoon. Kapag kinilala natin na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Kanya, ay nagbubukas ang pintuan ng biyaya. Ang pagpapakumbaba ay tanda ng malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ito ang puso na madaling hubugin at pagpalain ng may kapal. Kaya ngayon ay tanungin mo ang iyong sarili, kung may bakas ba ng kayabangan sa iyong puso? Mas inuuna mo ba ang iyong reputasyon kaysa sa kalooban ng Diyos? Marunong ka bang magpasalamat at ibalik sa Kanya ang papuri sa bawat tagumpay?
Tandaan mo na ang taong patuloy na nagmamataas ay unti-unting lumalayo sa biyaya ng langit. Ngunit ang taong nagpapakumbaba ay tiyak na itataas at pagpapalain ng Diyos sa tamang panahon. Ikalawang ugali, mapagkunwari at hindi totoo ang pananampalataya. May mga taong kayang magpakita ng kabanalan sa harap ng marami, ngunit iba ang pagkatao kapag sila ay nag-iisa na lamang. Sa loob ng simbahan ay tila puno ng alab ang kanilang pananalangin at napakalalim ng kanilang mga salita tungkol sa Diyos. Ngunit paglabas ng pinto, ay agad bumabalik sa dati ang kanilang pag-uugali na puno ng galit, tsismis at panlalamang sa kapwa. Ang ganitong klase ng pamumuhay ay parang ilaw na maliwanag sa entablado, ngunit madilim sa likod ng kurtina. Hindi ito nakakalusot sa mga mata ng Diyos, na nakakakita hindi lamang ng kilos, kundi pati ng intensyon ng puso. Sa kulturang Pilipino na likas na relihiyoso, madaling matutong magsalita ng mga salitang makadiyos at magpakita ng mabuting imahe sa komunidad. Marunong tayong makisama, ngumiti, at magbigay ng impresyon na maayos ang ating spiritual na kalagayan. Ngunit may mga pagkakataon na ang ating pananampalataya ay nagiging dekorasyon lamang at hindi tunay na pundasyon ng ating buhay. Kapag ang pagsamba ay para lamang makita at purihin ng tao ay nawawala ang tunay na diwa nito, ang pananampalatayang palabas ay walang kapangyarihang magbago ng puso at lalong hindi ito magdadala ng pagpapala. Sinasabi sa Matthew 15 verse 8, "These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me." Ang talatang ito ay malinaw na paalala na maaring malapit ang ating bibig sa Diyos, ngunit malayo ang ating puso sa Kanya. Hindi sapat na marunong tayong umawit ng papuri kung ang ating isipan ay puno ng inggit at sama ng loob. Hindi sapat na tayo ay aktibo sa gawain ng simbahan kung sa loob ay ayaw nating magpatawad at magbago. Ang Diyos ay naghahanap ng pusong totoo at buo ang pagsuko sa Kanya, hindi pusong nahahati sa pagitan ng kabanalan at kasalanan. Kapag ang isang tao ay nasanay sa pagkukunwari, unti-unti niyang niloloko hindi lamang ang iba, kundi pati ang kanyang sarili. Nabubuo ang ilusyon na siya ay maayos na sa harap ng Diyos kahit wala namang tunay na pagsisisi at pagbabago. Sa ganitong kalagayan ay nahahadlangan ang pagdaloy ng biyaya dahil ang puso ay sarado sa tunay na paghubog ng Panginoon. Ang pagpapala ay hindi ibinibigay sa maskara, kundi sa pusong hubad at handang magpakatotoo. Ang Diyos ay mas nalulugod sa makasalanang umiiyak at nagsisisi kaysa sa taong nagpapanggap na banal, ngunit matigas ang puso. Kung nais mong maranasan ang tunay na presensya ng Diyos sa iyong buhay, kailangan mong alisin ang anumang anyo ng pagkukunwari. Hayaan mong siyasatin niya ang mga lihim na bahagi ng iyong puso at ituwid ang mga maling motibo. Huwag kang matakot aminin ang iyong kahinaan dahil doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Mas mabuti ang pusong sugatan, ngunit totoo kaysa pusong mukhang maayos, ngunit puno ng panlilinlang. Sa oras na piliin mong maging totoo sa harap ng Diyos, doon magsisimulang dumaloy ang kanyang kapatawaran, kapayapaan at pagpapala sa iyong buhay. Ikatlong ugali, matigas ang puso at ayaw magsisi. May mga tao na paulit-ulit nang pinapaalalahanan ng Diyos, ngunit pinipili pa rin nilang huwag makinig. Naririnig nila ang pangaral, nababasa nila ang salita, ngunit nananatiling sarado ang kanilang puso sa pagbabago. Sa tuwing may pagkakamali, ay laging may dahilan at laging may masisisi na iba. Sa halip na magsisi, ay pinipili nilang ipagtanggol ang sarili kahit malinaw na sila ay nagkamali. Ang pusong ganito ay unti-unting tumitigas at nawawala ng sensitivity sa tinig ng Diyos. May mga pagkakataon na kinakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng problema, pagsubok at maging ng pagkabigo. Ngunit kung ang ating tugon ay pagrereklamo at hindi pagsisiyasat ng sarili, ay nawawala ang layunin ng pagsubok. Ang taong matigas ang puso ay ayaw umamin ng kasalanan dahil iniisip niyang nakakababa ito ng kanyang pagkatao. Hindi niya alam na ang pag-amin ng kasalanan ang unang hakbang patungo sa paggaling ng kaluluwa. Habang tumatagal, ay lalo lamang siyang napapalayo sa biyaya na sana ay nakalaan para sa kanya. Sinasabi sa Hebrews 3 verse 15, "Today if you hear His voice, do not harden your hearts." Ang paalala ng talatang ito ay malinaw na kapag narinig natin ang tinig ng Diyos, ay huwag nating patigasin ang ating puso.
Ibig sabihin ay may pagkakataon ang bawat tao na magbago at tumugon sa kanyang tawag. Ngunit kapag paulit-ulit nating tinatanggihan ang kanyang paanyaya, ay maaring dumating ang oras na hindi na tayo makaramdam ng pagsisisi. Ang pusong hindi marunong magsisi ay pusong hindi handang tumanggap ng pagpapala. Ang pagsisisi ay hindi kahihiyan, kundi biyaya mula sa Diyos. Ito ang paraan niya upang itama tayo bago pa tayo tuluyang mapahamak. Kapag tayo ay marunong magpakumbaba at humingi ng tawad, ay nililinis niya tayo at binibigyan ng panibagong simula. Ang taong marunong magsabi ng nagkamali ako, Panginoon, ay taong malapit sa kanyang puso. Sa ganitong kalagayan ay malaya siyang kumilos at magbuhos ng kanyang kabutihan. Kung napapansin mong bihira ka, nang makaramdam ng konsensya sa tuwing nagkakasala ka, ay panahon na upang mag-isip. Huwag mong hintayin na dumating ang matinding pagsubok bago ka magbalik loob sa Diyos. Habang may pagkakataon at habang may tinig kang naririnig sa iyong puso, ay tumugon ka na. Lumuhod ka at aminin mo sa Kanya ang lahat ng iyong pagkukulang at pagkakamali. Sapagkat ang pusong handang magsisi ay pusong handang patawarin at pagpalain ng Diyos. Ika-4 na ugali. Mapagtanim ng sama ng loob at ayaw magpatawad. May mga pusong matagal ng sugatan, ngunit mas piniling alagaan ng galit kaysa ang kapayapaan. Sa halip na bitawan ng sakit, ay paulit-ulit itong binabalikan at pinapalalim sa isipan. Ang sama ng loob na hindi pinapatawad ay nagiging ugat ng kapaitan na sumisira sa pagkatao. Habang iniisip ng tao na siya ang nasaktan, ay hindi niya namamalaya na siya rin ang unti-unting nasisira. Ang pusong puno ng galit ay hindi kayang paglagyan ng kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Sa kulturang Pilipino na malapit sa pamilya at kaibigan, mas masakit kapag ang sugat ay galing sa taong mahal natin. Ngunit hindi dahilan ang sakit upang isara ang puso sa pagpapatawad. Kapag pinili nating magkimkim ng galit, ay para tayong umiinom ng lason at umaasang ang iba ang masasaktan. Ang hindi pagpapatawad ay nagiging tanikala na nagkukulong sa ating espiritu. Hindi makakadaloy ang biyaya kung ang puso ay puno ng hinanakit at paghihiganti. Sinasabi sa Matthew 6 verse 14, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." Ang malinaw na mensahe nito ay ang kapatawaran na tinatanggap natin mula sa Diyos ay kaugnay ng kapatawaran na ibinibigay natin sa iba. Kung nais nating patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan, ay kailangan din nating matutong magpatawad. Hindi ito madaling gawin lalo na kung malalim ang sugat, ngunit ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang taong ayaw magpatawad ay hinaharangan ang sariling daluyan ng kapatawaran at pagpapala. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinakalimutan ang nangyari o pinapayagan ng mali. Ito ay pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit at sakit na matagal nang dinadala. Kapag pinili mong magpatawad, ay ibinibigay mo sa Diyos ang karapatan na siya ang humatol at mag-ayos ng sitwasyon. Sa ganitong paraan ay nagkakaroon ka ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang pusong marunong magpatawad ay pusong malaya at handang pagpalain. Kung may tao kang naiisip ngayon na hanggang ngayon ay hindi mo pa napapatawad, ay kausapin mo ang Diyos tungkol dito. Hilingin mo sa Kanya ang lakas na magbitaw ng sama ng loob kahit hindi mo pa nararamdaman. Simulan mo sa panalangin at hayaan mong unti-unti niyang hilumin ang iyong puso. Huwag mong hayaang ang nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan at ng iyong espiritual na paglago. Sa oras na piliin mong magpatawad, ay bubuksan mo ang pintuan para sa mas malawak na pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos. Ika-5 ugali. Inggitero at hindi marunong makontento. May mga taong hindi marunong maging masaya sa tagumpay ng iba dahil ang puso nila ay laging nakatingin sa wala sa kanila. Sa halip na magpasalamat sa sariling biyaya, ay ikinukumpara nila ang kanilang buhay sa buhay ng kapwa. Kapag may bagong bahay, bagong trabaho o bagong pagpapala, ang iba ay imbes na matuwa ay nakakaramdam sila ng kirot at pagkainggit. Ang ganitong uri ng puso ay hindi kailanman nakakaranas ng tunay na kapayapaan. Habang lumalalim ang inggit, ay lalo ring lumalayo ang presensya ng Diyos sa kanilang kalooban. Ang hindi marunong makontento ay laging may reklamo kahit gaano pa karami ang natatanggap. Kapag maliit ang kita ay reklamo. Kapag malaki naman ang kita ay kulang pa rin sa kanilang paningin. Hindi nila napapansin na ang simpleng pagkain sa hapag at ang kalusugan ng pamilya ay malalaking biyaya na.
Ang inggit ay parang apoy, na habang pinapakain ay lalo lamang lumalaki at sumusunog sa puso. Sa ganitong kalagayan ay nahihirapan ang tao na makita ang kabutihan ng Diyos sa kanyang sariling buhay. Sinasabi sa James 3 verse 16, "For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice." Ipinapakita ng talatang ito na kung may inggit at makasariling hangarin ay may kaguluhan at iba pang kasamaan na sumusunod. Ang inggit ay hindi simpleng emosyon lamang, kundi maaring maging pintuan ng mas malalalim na kasalanan. Kapag hinayaan itong manatili, ay maaari itong magbunga ng paninira, tsismis at galit sa kapwa. Ang pusong puno ng inggit ay hindi handang paglagyan ng pagpapala. Dahil ito ay puno na ng paghahambing at pagkadismaya. Ang Diyos ay nagbigay ng kanya-kanyang biyaya sa bawat isa ayon sa kanyang layunin. May mga pagpapalang para sa iyo na hindi ibinigay sa iba, at may mga biyayang para sa iba na hindi para sa iyo. Kapag natuto kang magpasalamat sa kung anong meron ka, ay doon nagsisimula ang tunay na kasiyahan. Ang kontentong puso ay pusong payapa at bukas sa mas marami pang pagpapala. Ang taong marunong magpasalamat ay hindi natitinag kahit makita pa niya ang tagumpay ng iba. Kung napapansin mong madalas kang magkumpara at makaramdam ng inggit, ay panahon na upang baguhin ang pananaw. Simulan mong bilangin ang mga biyayang mayroon ka kaysa sa mga wala sa iyo. Magpasalamat ka araw-araw sa maliliit at malalaking bagay na ibinibigay ng Diyos. Ipanalangin mo rin ang tagumpay ng iba upang ang iyong puso ay matutong magmahal at hindi mainggit. Kapag pinili mong maging kontento at mapagpasalamat, ay bubuksan ng Diyos ang mas marami pang pagpapala na tunay na para sa iyo. Ika-6 na ugali, makasarili at inuuna ang sariling interes. May mga taong ang sentro ng kanilang mundo ay ang sarili lamang nila. Bawat desisyon ay nakabase sa kung ano ang makabubuti sa kanila kahit may masasaktan o maiiwan. Kapag may pagkakataon na tumulong, ay una nilang iniisip kung may kapalit ba itong pakinabang. Ang ganitong uri ng puso ay malayo sa pusong mapagbigay na nais ng Diyos na makita sa atin. Habang umiikot ang buhay sa sariling interes, ay lalong sumisikip ang espasyo para sa biyaya ng langit. Sa maraming pagkakataon ay nagiging normal ang pagiging makasarili, lalo na kung ang kultura ay nakatuon sa tagumpay at personal na ambisyon. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa personal na pagunlad, kundi pati sa pag-aalaga sa kapwa. Kung ang isang tao ay laging inuuna ang sarili, ay mahihirapan siyang magmahal ng totoo. Ang pag-ibig na may kondisyon at may hinihintay na kapalit ay hindi pag-ibig na ayon sa puso ng Diyos. Ang taong makasarili ay maaaring umangat sa paningin ng tao ngunit hindi sa paningin ng Panginoon. Sinasabi sa Philippians 2 verse 4, "Let each of you look not only to his own interests, but also to the interests of others." Ang malinaw na mensahe nito ay hindi dapat puro sarili lamang ang ating iniintindi, kundi pati ang kapakanan ng iba. Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na pagiging makadiyos ay nakikita sa malasakit sa kapwa. Kapag natuto tayong magbigay at maglingkod nang walang hinihintay na kapalit, ay doon tayo nagiging kawangis ni Kristo. Ang pusong marunong magbahagi ay pusong malapit sa pagpapala ng Diyos. Ang pagiging makasarili ay unti-unting sumisira sa relasyon sa pamilya, kaibigan, at maging sa Diyos. Kapag lagi nating inuuna ang sarili, ay napapabayaan natin ang mga taong ibinigay niya sa ating buhay. Nawawala ang tunay na saya dahil ang lahat ay umiikot lamang sa personal na tagumpay. Hindi natin namamalayan na ang tunay na kagalakan ay matatagpuan sa pagbibigay at hindi sa pagtanggap lamang. Ang pagpapala ng Diyos ay kadalasang dumadaloy sa mga taong handang maging daluyan para sa iba. Kung nais mong maranasan ang mas malalim na biyaya ng Panginoon, ay suriin mo kung gaano kalawak ang iyong puso para sa kapwa. May mga pagkakataon ba na pinili mong manahimik at huwag tumulong dahil wala kang mapapala? Subukan mong gumawa ng mabuti kahit walang nakakakita at walang pumapalakpak. Simulan mong ibahagi ang oras, talento at yaman na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Sa oras na matuto kang unahin ang kalooban ng Diyos at kapakanan ng iba, ay mararanasan mo ang pagpapalang higit pa sa inaasahan mo. Ika-7 ugali. Mapagmataas na hindi marunong magpasakop sa Diyos. May mga taong naniniwala sa Diyos, ngunit ayaw magpasakop sa kanyang kalooban. Gusto nila ang mga pangako ng pagpapala, ngunit hindi nila gusto ang mga utos na dapat sundin.
Kapag ang salita ng Diyos ay tumatama sa kanilang kahinaan, ay mas pinipili nilang sundin ang sariling kagustuhan. Sa kanilang isipan ay maaari nilang pagsabayin ang sariling plano at ang plano ng Diyos kahit magkasalungat ito. Ang ganitong uri ng pagmamataas ay tahimik, ngunit mapanganib sa espiritual na buhay. Ang hindi marunong magpasakop ay laging may sariling bersyon ng tama at mali. Kapag may malinaw na utos ang Diyos, ay hinahanapan pa ito ng butas upang hindi sundin. Sa halip na baguhin ang sarili, ay nais nilang baguhin ang interpretasyon ng katotohanan para umayon sa kanilang gusto. Unti-unti ay nasasanay silang ilagay ang sarili sa trono na dapat ay para lamang sa Diyos. Kapag ang tao ang naging hari ng kanyang buhay, ay nawawala ang tunay na direksyon at gabay ng langit. Sinasabi sa James 4 verse 7, "Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you." Ang unang hakbang ayon sa talatang ito ay ang pagpapasakop sa Diyos bago ang anumang tagumpay laban sa kaaway. Ibig sabihin ay hindi natin kayang pagtagumpayan ang tukso kung hindi tayo unang magpapailalim sa kanyang kapangyarihan. Ang pagpapasakop ay hindi kahinaan, kundi pagkilala na mas mataas ang karunungan ng Diyos kaysa sa atin. Kapag tinanggap natin na Siya ang tunay na Panginoon, ay doon nagsisimula ang tunay na kalayaan at proteksyon. Ang taong mapagmataas ay madalas nahihirapan tanggapin na kailangan niya ng gabay. Iniisip niya na sapat na ang kanyang karanasan at talino upang magdesisyon para sa sarili. Ngunit darating ang mga sitwasyon na ang sariling lakas ay hindi sapat upang malampasan ang pagsubok. Sa mga sandaling iyon, ay mapagtatanto niyang kailangan niya ang kamay ng Diyos na gumagabay at nagliligtas. Ang pusong marunong magpasakop ay pusong hindi madaling matinag ng bagyo ng buhay. Kung nais mong maranasan ang tuloy-tuloy na pagpapala, ay isuko mo sa Diyos ang bawat bahagi ng iyong buhay. Ipaubaya mo sa Kanya ang iyong mga plano, pangarap, at maging ang mga desisyon na mahirap gawin. Matutong makinig sa Kanyang salita. Kahit hindi ito tugma sa iyong personal na kagustuhan, hayaan mong Siya ang maghari at mamuno sa iyong puso araw-araw. Sa oras na tunay kang magpasakop sa Kanya, ay mararanasan mo ang kapayapaan at pagpapalang hindi kayang ibigay ng mundo. Ikawalong ugali. Mahilig sa kasalanan at ayaw bitawan ng masamang gawi. May mga taong alam na nila kung ano ang mali, ngunit patuloy pa rin nilang pinipili itong gawin. Hindi dahil kulang sila sa kaalaman, kundi dahil ayaw nilang bitawan ang kasiyahang dulot ng kasalanan. Sa umpisa ay tila maliit at kontrolado lamang ang maling gawain, ngunit habang tumatagal ay nagiging bahagi na ito ng kanilang pagkatao. Nasasanay ang konsensya at unti-unting nawawala ang pakiramdam ng pagkakamali. Ang pusong komportable sa kasalanan ay pusong lumalayo sa liwanag ng Diyos. May ilan na nagsasabing mahal naman sila ng Diyos, kaya maaari pa rin silang magpatuloy sa maling pamumuhay. Totoo na ang Diyos ay pag-ibig, ngunit Siya rin ay banal at hindi nakikipagkompromiso sa kasalanan. Kapag paulit-ulit nating pinipiling suwayin ang Kanyang utos, ay ipinapakita nating mas mahal natin ang kasalanan kaysa sa Kanya. Ang ganitong klase ng pag-iisip ay unti-unting sumisira sa ating relasyon sa Panginoon. Hindi maaring magsabay ang patuloy na pagre-rebelde at ang pag-asa sa pagpapala. Sinasabi sa Romans 6 verse 1, "Shall we continue in sin that grace may abound?" Ang diwa ng talatang ito ay malinaw na hindi dapat abusuhin ang biyaya ng Diyos upang ipagpatuloy ang kasalanan. Ang biyaya ay ibinigay upang tayo ay makalaya at mabago, hindi upang maging dahilan para manatili sa maling gawain. Kapag nauunawaan natin ang tunay na halaga ng Kanyang sakripisyo, ay hindi natin gugustuhing lapastanganin ito. Ang pusong nagpapahalaga sa biyaya ay pusong handang talikuran ang anumang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ang patuloy na pamumuhay sa kasalanan ay nagbubunga ng espiritual na pagkabulag. Habang mas nasasanay ang tao sa mali, ay mas nawawala ang kanyang pagnanais na magbago. Ang kasalanan na dati ay nakakaramdam pa ng hiya, ay nagiging normal at katanggap-tanggap sa sariling pamantayan. Sa ganitong kalagayan ay mahirap maranasan ang kapayapaan dahil may lihim na bigat sa loob. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi dumadaloy sa pusong ayaw talikuran ng kasalanan. Kung may masamang gawi kang alam na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ay huwag mo nang ipagpaliban ang pagbabago. Huwag mong hintayin na masira ang iyong pamilya, reputasyon o espiritual na buhay bago ka kumilos. Lumapit ka sa Panginoon at hilingin ng lakas
na bitawan ang anumang naglalayo sa iyo sa Kanya. Maaring mahirap sa simula, ngunit may kapangyarihan ng Diyos na tulungan kang magbago. Sa oras na piliin mong talikuran ang kasalanan, ay mararanasan mo ang kalayaan at pagpapalang matagal nang nais ibigay sa iyo ng Diyos. Ikasiyam na ugali. Hindi marunong magtiwala sa Diyos at laging puno ng pag-aalala. May mga taong madaling maniwala sa kakayahan ng sarili, ngunit hirap magtiwala sa pangako ng Diyos. Kapag may problema ay agad silang nilalamon ng takot at pag-aalala na tila walang Diyos na nakikinig. Sa halip na manalangin, ay mas inuuna ang pag-iisip ng pinakamasamang maaaring mangyari. Ang puso na laging balisa ay nahihirapang maranasan ang kapayapaan na nagmumula sa langit. Ang kawalan ng tiwala ay unti-unting naglalayo sa tao sa pagpapalang dala ng pananampalataya. Sa araw-araw na buhay puno ng gastusin, responsibilidad at pagsubok, natural lamang ang mag-isip at magplano. Ngunit iba ang pagiging responsable sa pagiging alipin ng pag-aalala. Kapag ang isip ay laging nakatuon sa problema, ay nakakalimutan nating mas malaki ang Diyos kaysa sa ating kinakaharap. Ang pag-aalala ay nagpapakita na mas naniniwala tayo sa lakas ng problema kaysa sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa ganitong kalagayan, ay nahahadlangan ang paggalaw ng pananampalataya sa ating buhay. Sinasabi sa Matthew 6 verse 33, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you." Ang paalala ng talatang ito ay unahin natin ang Diyos at ang Kanyang kalooban, kaysa sa labis na pag-aalala sa mga pangangailangan. Ibig sabihin, kapag inilagay natin siya sa sentro ng ating buhay, ay siya ang bahala sa ating kakulangan. Hindi nito sinasabing wala ng problema, ngunit may katiyakan na may Diyos na kumikilos para sa atin. Ang taong marunong magtiwala ay hindi perpekto ngunit nananatiling matatag dahil alam niyang may hawak sa kanyang bukas. Ang hindi pagtitiwala sa Diyos ay parang paglakad sa dilim kahit may ilaw na iniaalok sa atin. Pinipili nating umasa sa sariling lakas kahit limitado lamang ito. Kapag nasanay tayong mag-alala sa lahat ng bagay, ay nawawala ang kagalakan sa kasalukuyan. Ang puso ay napupuno ng pangamba sa halip na pag-asa. Hindi ganito ang nais ng Diyos para sa kanyang mga anak, na dapat ay namumuhay sa pananampalataya. Kung ikaw ay madalas lamunin ng pag-aalala, ay panahon na upang ibigay mo sa Diyos ang iyong mga alalahanin, ipanalangin mo ang bawat problema, at ipaalala sa sarili ang kanyang mga pangako. Sanayin ang puso na magpasalamat kahit sa gitna ng kakulangan at pagsubok. Sa bawat pagkakataon na pipiliin mong magtiwala kaysa mag-alala, ay lumalakas ang iyong pananampalataya. At sa pusong puno ng tiwala, ay malayang dumadaloy ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Ika-10 ugali. Walang pasasalamat at hindi marunong kilalanin ang kabutihan ng Diyos. May mga taong napakabilis humingi ng biyaya, ngunit napakabagal magpasalamat. Kapag may natanggap na sagot sa panalangin, ay sandali lamang ang tuwa at agad naghahanap ng susunod na hihilingin. Nakakalimutan nila na ang bawat hininga, bawat araw ng buhay, at bawat simpleng pagkain sa hapag ay regalo ng Diyos. Kapag ang puso ay hindi marunong magpasalamat, ay nagiging bulag ito sa dami ng biyayang nakapaligid. Ang kawalan ng pasasalamat ay tahimik na hadlang sa mas marami pang pagpapalang nais ibuhos ng Panginoon. Sa kultura nating mga Pilipino, ay madalas nating marinig ang salitang salamat, ngunit hindi ito laging nanggagaling sa pusong tunay na nagpapahalaga. May mga pagkakataon na mas napapansin natin ang kulang kaysa sa kung ano ang mayroon tayo. Mas malinaw sa ating paningin ang problema kaysa sa mga himalang nangyayari araw-araw. Kapag nasanay ang isip sa reklamo, ay nahihirapan itong makakita ng dahilan upang magpasalamat. Ang ganitong disposisyon ng puso ay unti-unting naglalayo sa atin sa kagalakan ng presensya ng Diyos. Sinasabi sa 1 Thessalonians 5 verse 18, "Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you." Ang malinaw na mensahe ng talatang ito ay magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang kapag maganda ang sitwasyon. Ibig sabihin, kahit sa gitna ng pagsubok, ay may dahilan pa rin upang kilalanin ang kabutihan ng Diyos. Ang pasasalamat ay hindi nakabase sa dami ng pera o tagumpay, kundi sa pagkilala na may Diyos na kumikilos sa ating buhay. Kapag ang puso ay puno ng pasasalamat, ay mas nagiging malinaw ang pagtingin sa kanyang katapatan. Ang taong walang pasasalamat ay madaling mainggit
madaling magreklamo at madaling mawalan ng pag-asa. Sa halip na makita ang pagpapala, ay ang kakulangan ang laging nakikita. Habang tumatagal ay nawawala ang saya at napapalitan ito ng pagkadismaya. Ang pusong marunong magpasalamat ay kabaligtaran nito dahil ito ay laging may dahilan upang magpuri. Doon dumadaloy ang kapayapaan na hindi nakadepende sa kalagayan ng buhay. Kung nais mong manatili sa ilalim ng pagpapala ng Diyos, ay sanayin mong maging mapagpasalamat araw-araw. Simulan mo ang umaga sa pagkilala sa kanyang kabutihan at tapusin ang gabi sa pag-aalala sa kanyang katapatan. Isulat mo ang mga biyayang natanggap mo upang makita mo kung gaano siya kabuti sa iyo. Sa tuwing may darating na pagsubok, ay piliin mong magtiwala at magpasalamat pa rin, sapagkat ang pusong marunong magpasalamat ay pusong patuloy na pinupuno at pinagpapala ng Diyos. Maaring ito na ang sandali na matagal nang hinihintay ng Diyos upang kausapin ang iyong puso. Maaring ito na ang pagkakataon para putulin ang mga ugaling tahimik na humahadlang sa iyong pagpapala. Huwag mong sayangin ang oras na ibinigay niya upang ikaw ay magising at manumbalik sa Kanya. Ang bawat ugaling ating tinalakay ay hindi para ituro ang pagkakamali ng iba, kundi upang siyasatin ang ating sarili. Madaling makita ang mali ng kapwa, ngunit mahirap aminin ang sariling pagkukulang. Ngunit tandaan mo na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pusong nagpapakumbaba. Kapag pinili mong itama ang iyong landas, ay hindi kanya itataboy kundi yayakapin ka pa niya ng mas mahigpit. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao, kundi pusong handang sumunod at magtiwala. Sinasabi sa 2 Chronicles 7 verse 14, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Ang pangakong ito ay malinaw na ang pagpapala at paggaling ay nagsisimula sa pagpapakumbaba at pagtalikod sa masamang gawi. Kapag ang tao ay lumuhod at naghanap sa Diyos, ng buong puso ay hindi siya nagbibingi-bingihan. May tugon ang langit sa pusong nagsisisi at naghahangad ng pagbabago. Ang pagpapala na hinahanap mo ay maaring nakatali sa desisyon mong magbago ngayon. Huwag mong hayaang matapos ang mensaheng ito na walang nangyayari sa iyong espiritu. Gawin mong panalangin ang bawat aral na iyong narinig at isabuhay ito sa araw-araw. Ipaubaya mo sa Diyos ang mga ugaling kailangan mong talikuran at hayaan mong siya ang magbigay ng lakas upang magtagumpay. Hindi pa huli ang lahat. Habang may hininga at may pagkakataong bumalik sa Kanya,